Good evening mga kalayorista. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa tatlong vlogger na binabanggit ni Attorney Manuelito Luna sa isang interview niya sa isang radio or TV station. Itong tatlong vlogger na to ay isang lalaki, babae at saka LBGT. Ayon sa kay attorney, itong tatlong vlogger na to ay pwedeng makasuhan dahil sa mga fake news nila. Marites, no? Mga marites, no? Mga wala silang source. Puro kwento lang. Ganyan. Mga fake news peddlers. Mas matindi pa sila sa mga pinklawan. Itong mga DDS na to. Kasi ang pinklawan, pagka umatake, issue, no? Issue sila eh. Stick sila sa issue. Pero itong DDS na to, mga DDS, bukod sa fake news peddler, ay below the belt pa kung bumanat sa ating mahal na Pangulo. No? May kaso po, pwede silang kasuhan ng dalawang kaso dyan eh. Pakinggan na po natin si attorney. Sa isang issue na mainit umaalingasaw ninong dahil patuloy yung pagbanat sa administrasyon ng ilang mga, ako dati alam ko talaga mga kampi dating vlogger sa administrasyon during yung mga pre-campaign ba? O, putuloy ko muna, no? Ito mga vloggers na dating kakampi ni BBM during the campaign period. Talagang masigasig silang kakampi, no? Siguro hindi na pagbigyan yung mga gusto nila. Tapos biglang tumambling. Hindi po gano'n ang tunay na loyalista. Dapat pag loyalista ka, wala kang inaantay na kapalit. Ang inaantay mo dapat yung pagganda ng ating bayan. Kasi yun naman ang adhikain ni PBBM eh. Nagsisikap siyang pagandahin ng ating bayan. Hindi tumanaw ng utang loob kung sino yung tumulong sa kanya. Hindi gano'n. Tayo, tutulong tayo sa ating mahal na Pangulo nang wala tayong inaantay na kapalit. Yun ang pagmamahal sa gobyerno at sa ating PBBM at sa bayan. Yun ang totoong loyalista, di ba? O, tuloy po natin. Pero, dahil nga ng 2022 dahil nga medyo iba na yung kanilang mga banat, parang inciting sedition, minabuti natin kumonsulta sa isang abogado para malaan natin kung ano nga ba yung borderline at ano nga ba yung isang bagay na pwede mong sabihin na to, labag na to sa batas at pwede itong kasuhan. at ano lamang hanggang sa kalaman dapat. Yan, Sa vlogger. Hindi kagaya kasi sa atin ng mga broadcaster. Meron tayong libel eh. At saka meron tayong code of ethics. May code of ethics. Narinig nyo? No, mga kaloyalista. Pwede sila makasuhan ng sedition. Kasi yung pagbanat nila masyadong personal, no? Tsaka below the belt na talaga. At tsaka wala silang source, no? Wala silang source na kagaya nito, meron tayong pinakikinggan, no? Doon tayo nagbabase, no? Kasi wala, banat lang sila ng banat. Puro hearsay, marites, ganyan ang style nila. Mula nung hindi sila mapagbigyan kung ano-ano na sinasabi. Ituloy po natin ang pakikinig kay attorney. Problema kasi sa social media, una, hindi mo nasasala kung ano yung sasabihin. Pangalawa, walang code of ethics gaya ng ginagawa natin sa podcast. Totoo yan. Kaya naman, Ito nandito na ba naman yung tamang panahon para ang Kongreso ay gumawa ng batas? School dyan. Yari sila dyan, di ba? Alright, sige. Nasa inanak, pakilala mo na. Makakasama natin ngayon mga brad, ang dati pong commissioner ng PACC, walang iba kundi Attorney Manuelito Luna. Sir, magandang morning. Lawrence Tanoco at Michael Bogas po ito ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Lawrence at Michael. Naririnig ko palagi yung inyong programa. Yan. Ito ay napakaganda. And I would like to thank you, kayong dalawa, for a very nice tandem. At saka for inviting me now to shed light or give my thoughts dito sa lumarkas ang issue. Attorney, kasi isa po sa mga concern nyo ng iba nating mga actually mga kababayan, ilang mga kababayan, yung ginagawa pong atake ng ilang vloggers. Ang problema, okay lang naman actually, ako personally, okay lang silang bumanat ng bumanat dahil part of yan
part of our freedom naman yan. Ang point is, parang sabi nila, crossing yung borderline, inciting to sedition. Tama po ba ito? Ano po ba yung mga dapat nating tandaan bilang isang Ayun, crossing the borderline. Pwede nang kasuhan ng sedition. Pakinggan po natin. abogado. Bilang isang abogado, tsaka paalala po sa mga tulad namin na ordinaryong tao na nagbablog, nag-video, and at the same time, kami rin bumabatikos din naman kami sa pamahalaan. Tama po yun. No? Actually, yung ating karapatan dyan ay sakop ng ating konstitusyon. No? Yung freedom of expression, freedom of speech, and even freedom of the press. Pero dito sa nangyayari ngayon, mukhang we cross the line. Yung red line na sinasabi natin, parang iba na ang ginagawa. Hindi lang below the belt. Kung meron pang mas mababa sa below the belt, yun ang ginagawa nila. And this is an attack. Punta nyo, sabi, hindi na freedom of expression ang ginagawa ng mga DDS. No? Below the belt, kung meron pa mas mababa sa below the belt, yun na sila eh. Yun yung ginagawa nila. Kaya talagang grabe, no? Talagang sobrang pamimersonal ng ginagawa nila sa ating mahal na Pangulong BBM. Pakinggan po natin, tuloy natin. Not just on the personality of our leader, but on the national government itself, yung Republika ng Pilipinas. At ito ay saklaw ng ating revised penal code, yung Article 142, on inciting to sedition. Kasi ang binabanat nila, ang mga tinatapon nila ng mga fake news at walang halagang mga informasyon, no? Although ayaw nating patulan, pero sinasabi ng batas ito is scurrilous libels. Ang ibig sabihin yan, hindi lang siya fake, but ito ay damaging to the security of the state, of the government. O hindi lang pala libel yun, kundi damaging sa security ng state, ng bansa natin. Tuloy po natin. Ibig sabihin, ang layunin niyan, ng mga gumawa niyan, the concerned vloggers and creators, no? Hindi natin sinasabi lahat kasi marami tayong mga kaibigan na vloggers. Oo, totoo. At sila ay responsable. Pero itong concerned vloggers na sinasabi natin, na hindi na natin ipangalan, ay irresponsible. Kasi ang mga binibitaw nilang mga materyales at informasyon ay puro fake news, walang basehan, at saka nakakasira sa ating pamahalaan. At ito ay hindi... Punta nyo, sabi ni attorney, yung kanyang binibitawan, walang basehan, fake news at nakakasira sa ating bayan. Grabe, di ba? Attorney na po mismo nagsasabi niyan. Ituloy po natin pakikinig kay attorney. Na freedom of expression or freedom of speech or of the press. Hindi to sakop eh. This is actually profane, dangerous language. At ang test dyan ay yung dangerous tendency rule. Kung may tendency Profane and dangerous language. Sobrang paninira. na makasira or mapabaksak ang gobyerno o mapahina, sakop ka ng inciting to sedition under Article 142. Pwede niyo po bang, attorney, Citing to sedition po nila. Galing po sa Article 142. Sabi ni attorney. Grabe, matindi. Pinal. Sampulan kami ng mga nabanggit nitong vlogger na ito na kumbaga sinasabi borders. Beyond crossing the borders nitong kumbaga inciting to sedition. Ano ba yung mga nabanggit niya? Although hindi niya mini-mention yung pangalan ng isang opisyal ng gobyerno, ng mataas. Pero meron silang ginagamit na term, no? Na tapos may mga insinuations na tending to name or identify that particular leader. At hindi bobo ang mga Pilipino na hindi malalaman kung sino yung tina-target nila. At ako bilang mamamayan, no, more than a lawyer but a private citizen ako, concerned po ako. Hindi ako pwede magbingi-bingihan lang dito at pabayaan na lang ito. Although walang kwenta yung mga sinasabi nila. So, ang isang example na sinasabi nila sa housing, for example, sabi nila na hindi daw yun parang imposible, something na ma-achieve. So they are targeting one official there or one department. Masyado namang walang basehan. Why? Kasi wala naman silang sinasite ng mga datos
Puro opinionated. So, Paniniwala lang nila. Paniwala nila, mabuti kung paniniwala nila yon. But it was said in such a way na parang ang labas ay parang walang programa na gano'n. So, sinasabi nila na hindi magagawa yan. So, that's destructive. Hindi po yun constructive. At hindi po yun sakop ng freedom of expression of the press. So, kumbaga kung ikaw... Ito nyo? Ang sabi ni attorney, hindi yung sakot ng freedom of expression. Kasi destructive. Diba? Hindi constructive. Kaya napakalaking kalokohan ng mga DDS vloggers, no? Talagang wala eh. They cross the board. Sinisira nila ang imahe, hindi lang ng ating Pangulo, kundi ng ating bayan, no? Maapektuhan yung mga investors pag napapaniwala nila, no? So, tuloy po natin yung pakikinig. ay kumbaga nakakasira na ng pamahalaan, nakakagambala ka sa proyekto o dili naman kaya sa mga gawain ng pamahalaan. O nakakasira sa gawain ng pamahalaan at saka proyekto, di ba? So, talagang hindi maganda yung ginagawa ng mga DDS ito ng mga fake news, ng mga marites na walang basihan na akusasyon personal, no? Talagang hindi maganda, hindi katanggap-tanggap. Kailangan makasuhan itong mga to. Pwede na po itong masabihan ng ang tawag doon, subject na to for filing a case. Yes. Kasi ang fake news kasi covered yan ng, hindi lang ng Article 142 ng ating Revised Penal Code on inciting to sedition, but also yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasi pag naglabas ka ng Cybercrime. fake news doon, sakop yun ng batas na yan. It will fall under cyber libel. At ang definition niyan ay nasa Revised Penal Code. So actually, pag kinasuhan ka dyan, there are two possible cases. Isa, inciting to sedition, at ang isa ay cyber libel. So dalawang batas ang... Dalawang batas ang pwedeng kaso. Citing sedition, tsaka libel, no? Cyber libel. Dalawa ang pwedeng kaso sa tatlong vlogger ito na binabanggit ni attorney. Na napaviolate. Or perhaps, probably baka meron pang iba. Pero ang alam ko bilang abogado ay dalawa kaagad. Malinaw yun. Malinaw Dalawa. yun. At meron Malinaw. din silang mga disparaging too personal na mga comments. Ayokong sabihin. Personal na kasi comment nila. dapat manggagaling yan. Sa kanila, kasi pag may kaso, patunayan nila na hindi malicious. Di ba? Malisyoso. Yun, At alam malisyoso. naman ng ilan, Mga atake nila. napanood siguro din nila yung mga vlogs ng mga ito. Yung concerned vloggers na yun, mga tatlo yan sila eh. Tatlo. Isang babae, tapos may dalawang lalaki. Yun. Although, yung isa, parang nag-claim siya na LGBT siya. Okay. Sa ngayon, wala ho tayong batas or code of ethics para sa responsible vloggers. Yes, wala tayong ganun, ano? Bilang abogado, attorney, is this the right time na umaksyon ang Kongreso para gumawa ng batas para sa magkaroon tayo ng ng ganitong uri? Kasi sa amin, sa kagaya namin, na mga broadcaster, pinaiiral kami or sumusunod kami sa code of ethics ng mga broadcast entities. Kagaya namin dito sa station. Meron kami sinusunod na broadcast ethics, and other media organization meron ganito. But in social media, So yun, mga kaloyalista, no? Talagang ibang klase umatake ang mga TDS, ano? Lalo na itong tatlong binabanggit ni attorney, no? Masyadong personal, kung meron daw below the belt, o mas mababanggit ko pang mas below the belt, iyon sila, no? Kaya patuloy natin suportahan yung ang mga vloggers na sumusuporta sa ating presidente para ma-counter natin, no? Yung mga DDS, hindi lang DDS, yung mga naninira sa ating mahal na Pangulo, sa ating gobyerno, dahil itong ating mahal na Pangulong PBBM, sinisikap niya na maiangat ang ating bansa, na mapaganda, na maisaayos, no? Kasi yun talaga ang mandato niya no? Na maisaayos, no, ang ating bansa. Kaya suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo. Suportahan natin, tulungan natin
sa pamamagitan ng pag-support sa mga vloggers na mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, no? Para ma-counter natin yung mga naninira sa kanya, sa ating mahal na Pangulo. Yun lang po mga kaloyalista. Hanggang sa muli. Boy Misterio.